Hello guys, welcome to my vlog. Samahan niyo ako guys na maglinis ng Airbnb na tinatawag nila dito sa Paris. Ito yung apartment na pinapalinisan ng may-ari. At hali kayo at samahan niyo ako kung anong aking gagawin. Ayan nga po, dito nga po ay nire-remove ko po lahat ng mga bedsheet, punda at saka kumot, yung comforter, yung damit ng comforter, at dito nga ay tinatanggal ko yung ang punda at ang bedsheet at yung damit ng comforter dahil dito sa France ay malamig, at kapag yung check out ay dapat mo talagang palitan yung lahat. At ngayon nga ay natapos ko ng palitan yung mga bedsheet, punda. Andito naman ako ngayon sa kitchen kasi mamaya-maya kukunin na yung kaya inuna ko yung bedsheet at mga punda. At saka andito na ako ngayon sa kitchen para kumpletuhin ko itong kape dahil may bilang ito, at may chai, may green tea, yan, may asukal, yan nga, at inaayos ko dahil apat-apat lang yan, pero yung tea marami. At dito nga ay magsisimula na akong yan, inamoy-amoy ko pa nga yan kasi baka mabaho amoy kape, kaya pinunasan ko na lang. At pagkatapos kong kumpletuhin yun ay pumunta na ako sa hugasin kasi may machine naman dito, pero minsan nagda-doubt ako sa machine. Hindi maganda minsan ng machine paghugas, kaya mas maganda yung mano-mano. At saka 1 hour kasi minsan or 30 minutes ang sa machine, so hindi ko na siya pwedeng hintayin para hugasan, dahil inano ko na dito, tinira ko na siya. Habang pinapatuyo ko siya, may ginagawa ako. Tapos kailangan mo siyang punasan kasi may check in na ulit dyan ng alas 2, at nagumpisa ako dyan ay 11, so kailangan kong matapos ng 3 oras. Kaya hinugasan ko na itong mga plato, mga baso, mga kutsara. Yan. Ganito lang dito ang buhay sa Paris. Dapat masipag ka. Tapos ayan, at ito na nga, pinunasan ko na nga ang mga mesa, ang kitchen, yan, at ang coffee maker. Dapat wag mong kalimutan yan, ang pinaka-importante sa kusina, yung ref, yung microwave, yan, lalo na yung coffee maker na yan, dapat mong itapon yan dahil may laman yan. At tapos yung microwave, kailangan mo i-check kasi baka minsan yung nag-check-in ay nag-init sila, nakalimutan nilang dalhin o itapon. So i-check mo din yung washing machine kung gumagana, at saka yung yung microwave, at yan, nakalimutan ko na basta yun na yun. Basta check yung mga electric, tapos yung ref kung gumagana, tapos yung mga laman ng ref na yun ay tinatapon na yun. Kapag minsan okay pa, kinukuha ko yung mga hindi pa bukas, tulad ng tubig. Minsan nga may mga wine pa na naiiwan na hindi pa bukas, yun inuwi ko, minsan binibigay ko dun sa tropa ko. At tapos ito nga, medyo matagal ako dito sa kitchen kasi gawa ng yan ang pinakaunang pinupuntahan talaga ng mga bagong mag-check-in kung maganda yung kusina. At pupunta na nga ako ngayon sa CR ng paliguan, pero wala ditong banyo. Ito ay isa lang paliguan. Yan, chine-check mo dapat yung mga shampoo kung may bawas na o wala, o kung hindi pa nagamit, kailangan mong i-check yan kasi kung nagamit na ay kulang na yan. Tapos halatang nagamit, baka magalit si customer. Ay yung susunod na na
mag-check-in. So pasensya na kayo guys kasi hindi ako sanay mag voice over. At ayan na nga po, no. Pinunasan ko po yung salamin. Ayan. Talagang dapat mabilis ka dito sa Airbnb kasi minsan may oras lang talaga dito na dapat mong makuha yung Airbnb sa time na yun kasi may susunod ng check-in. Parang hotel lang din siya guys. Ayan, pinunasan ko halos yung salamin, yung patungan. Ayan. May glass cleaner. Tsaka yung para sa dyan, sa lababo. At saka dito, ang bayaran dito kasi ay per hour dito sa Paris. Per hour ang iyong bayad. Minsan 12 euro. Yan, ito katulad nito, ang Airbnb na to ay 12 euro ito ang per hour ko dito. So may 3 hours ako dito. So total na rin, malaki-laki na rin. Ayan, ang banyo, bukod yung banyo niya maliit lang, CR lang talaga siya. At saka yung dito ako nahihirapan kasi medyo hindi pa ako sanay dito mag bed maker. Yan. At medyo tinatali ko na nga lang dyan kasi medyo mahirap talaga siya guys. Hindi rin pala biro yung magtrabaho sa mga hotel, sa mga apartment. Hindi rin talaga siya pala biro. Kaya pala yung iba syempre nahirapan din, kailangan mag-aral. So ako hindi naman ako nakapag-aral ng sa hotel o di kaya TESDA. Kaya ito sikap lang para matuto. Pero medyo kapag ka nandiyan ka na sa actual, matututunan mo naman. At ayan, tulad niyan, yung damit ng comforter ay sobrang hirap ako dyan. Kunwari lang hindi mahirap, pero nahirapan ako. Ayan, punda. Kahit sa punda nga lang, kasi hindi naman ako sanay sa ganitong sitwasyon. Minsan, bahala ka na, pukpukin ko na lang minsan yan. Ayan, minsan nga, binubugbog ko pa yung punda na yan. Yung una na yan hinahampas-hampas ko pa na yan. Lalabang ka? Sige. Ayan, tingnan mo. Kaya hindi ako sanay talaga sa ganito, pero matutunan mo rin habang tumatagal. At itong Airbnb nga pala guys, ito yung malaking malaking Airbnb, 3 kwarto. Kaya tapos yung sala ang laki pa. So lahat yun pupunasan mo. Hindi ko na nga napakita dyan yung sala na i-video kasi yung mga kwarto lang. Susunod, ibuo ko na lang yung video, pati sala, pati yung pagmamap. Hindi ko na naipakita rito. Ang napakita ko lang dyan kasi sobrang laki nga ito, hindi ako pwedeng mag-haul sa oras. Ayan, sa pangalawang kwarto. Ayan, papalitan ko na naman siya ng bedsheet. Ayan. At nahirapan nga ako dito talaga. Dati inaano ko siya yung may style. Pinapanood ko pa siya sa YouTube. Yung pag-ipit. Ang kaso talagang mahirap pag walang nagturo sa'yo. Yung may style, nakuha ko naman siya. Kaso nung tatanggalin ko na siya, parang na bubunot siya. Kaya ang ginawa ko ay na lang ako, sariling sikap, tinali ko na lang siya para hindi na siya matanggal-tanggal yung bedsheet niya kasi siyempre natatanggal. Kaya ang ginawa ko, tinali ko kasi yun yung alam ko, pero hindi naman din sisita. At saka maganda rin naman yung pag tinali, kaya yun, tinuloy-tuloy ko na, tinatali ko na lang talaga siya. Tapos yung towel, itutupi-tupi mo lang yan. Ayan, tinutupi-tupi ko lang, tapos lalagyan mo ng shampoo kasama yung sabon na may style. Ayan, nakita nyo yan, ayan, diba? Tapos pupunta na naman ako doon sa kabilang kwarto. Tara, let's go. Ayan. Ay talaga mahirap dito sa France. Akala nila madali lang yung trabaho dito per hour, at minsan wala ka pang trabaho. Pero sa mga nandito sa France at sa mga hindi pa nakakaalam, ang labanan talaga dito sa France ay sipag, at saka kailangan marami kang kakilala, at para mas maraming part-time, mas maraming pera, 'di ba? Kung everyday may pera ka na, ay may
may everyday, may 4 hours ka or 3 hours, ay not bad na. Ay kung dalawa yon everyday, o kung mapuno ka sa isang linggo per hour, halimbawa 12 euro, di ba? Malaki-laki na rin guys. Amak mo yun, saan mo kukunin yun? Ang laki na sa Pilipinas ng 12 euro. So may 3 hours ka or 4 hours, minsan madalas 2 hours or 3 hours, yan. Not bad na. Kung may dalawa kang part-time, mapupuno ka sa isang linggong ganon, ay may aabot ka rin siguro ng 100,000 plus na sahod. Kaya marami dito kaya ang dami nagbabaka sakaling pumunta dito sa France kasi ang laki nga ng sahod. Kaya hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Paalam.